Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating, nakasunod ko ang isang higit sa akin, sapagkat siya ay siya na. Bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon. Bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel." Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa buhat sa langit gaya ng isang kalapati at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, "Makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo." Nakita ko ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng magandang gabi. Magandang gabi rin sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa ating pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Kahapon, isang karakter ang ipinakilala ang kanyang sarili sa atin. Ang karakter na ito ay si Juan Bautista. Naalala niyo pa si Juan Bautista noong panahon ng Adbyento? Naalala niyo pa? 'Di ba? Si Juan Bautista ang naging tagapaghanda ng mga tao sa pagdating ng Mesiyas. Naalala niyo pa 'yon? No? Pinaghahanda niya 'yung mga tao para kapag dating ng Mesiyas, yung mga tao handa na. Tuwid na ang buhay. Mababait na. Nagbago na. Yan ang gampanin ni Juan Bautista. Tagapaghanda. Hindi siya ang Mesiyas, kundi tagapaghanda sa darating na Mesiyas. Ngayong araw na ito, isa na namang karakter ang ipinapakilala sa atin. At sa pagkakataong ito, ipinapakilala na sa atin ni Juan, ang Mesiyas. Siya ay walang iba kundi si Jesus. Tama. Sabi mo nga sa katabi mo, si Jesus. Yan, kasi hindi sumasagot no? Turuan mo, no? Si Jesus ang Mesiyas. No? At alam nyo, ang ganda-ganda ng pagpapakilala ni Juan Bautista tungkol kay Jesus. Sabi niya, nang nakita niya si Jesus na paparating, sabi niya, "Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan." Ganyan pinapakilala ni Juan Bautista si Jesus. Isang kordero. Sabihin nyo nga po, kordero. Sinong nakakaalam kung ano ang isang kordero sa Ingles? Lamb. Very good. Lamb. dito sa ating altar, no? Kung wala lang Belen,
no? Merong imahe ng kordero o ng lamb. No? Yan ang simbolo ni Jesus. No? Kung magtataka kayo, bakit kaya merong lamb? No? Ano kayang ibig sabihin nun? Ha? Si Jesus yun. Gaya ng pagpapakilala ni Juan Bautista. No, Father, paano naging lamb si Jesus? Tao siya. Alam niyo po, ang kordero para sa mga Hudyo, yan, simbolo ito ng pagpapalaya. A symbol of liberation. Kung matatandaan natin, ang kwento ng mga Israelita, nung sila ay nasa Ehipto, naalala niyo yung kwento noon? Ano nangyari sa mga Israelita? Pinahirapan, inalipin. Kaya nung nakatakas sila sa Ehipto, lumaya ang mga Israelita. Biruin mo yun, imaginein mo yung para kang sindikato na kinulong, pinapahirapan. Tas nung nakatakas ka na, malaya ka na, di ba? Parang ganun ang nangyari sa mga Israelita. Nahirapan sila sa Ehipto. At nung sila'y nakawala sa Ehipto, lumaya sila sa pagkaalipin. Kaya nga, tuwing Paskwa, tuwing pista ng Paskwa, tuwing Passover, bilang paggunita, pag-alala nila sa ginawa sa kanilang mga ninuno na pagkaalipin, naghahanda sila ng isang kordero o ng isang lamb. At yung dugo ng lamb o ng kordero, pinapahid nila sa mga pinto ng bahay o sa labas ng bahay bilang pananda na kapag dumating ang anghel ng Panginoon at may kukunin sa pamilya, lalaktawan. Passover. Ano ba tagal yung lalaktawan, no? Passover. Hindi pupuntahan yun ng anghel. Ibig sabihin, ililigtas yung anak na nandoon sa bahay na may dugo. Ligtas. Hindi kukunin. Ang ganda ng simbolo, no? Medyo malalim. No, medyo malalim. Yung lamb o yung kordero, isang hain, isang handa ng mga Hudyo tuwing Paskwa. At yung dugo, nagmamarka para iligtas ang bahay na yon mula sa pagkuha ng anghel ng Panginoon. Medyo malalim ang pagpapakilala ni San Juan kay Jesus. Isang pagpapakilala na kahit kailan, hindi na malilimutan ng tao. Kahit mga Hudyo. At maging hanggang ngayon, naaalala at inaalala pa rin natin si Jesus bilang kordero. Ngunit, hindi na korderong hinahain sa handa, kundi isang alay si Jesus. Hindi na yung dugo ng kordero na nilalagay sa bahay bilang pananda para iligtas ang pamilya, kundi yung kanyang dugo, naging simbolo ng kanyang pagliligtas sa tao. Ganyan ang pagkilala natin kay Jesus, ang bagong kordero, tagapagligtas ng sangkatauhan. Ganyan pinapakilala ni Juan Bautista si Jesus, Mesiyas na magliligtas sa sanlibutan. Ang ganda ng pagpapakilala ni San Juan kay Jesus. Isang tagapagligtas. Pero, ang magandang tanong, ano ang pagkakakilala mo kay Jesus? Hello. Anong pagkakakilala mo kay Jesus? Tagapagligtas ba? Mapagpatawad? Mapagmahal? Mahabagin? Mapagbigay? Alam nyo, kaming mga pare, pinapangaral namin ang tungkol kay Jesus. Sinasabi namin, tagapagligtas siya. Pero, kung hindi mo naranasan ang pagliligtas ni Jesus, kahit nasabihin ko siya'y tagapagligtas, hindi ka maniniwala. Kahit sabihin ko, mapagmahal si Jesus, kung hindi mo maramdaman ang pagmamahal ni Jesus,
hindi ka maniniwala. Kahit sabihin kong mapagpatawad si Jesus, hindi ka maniniwala. Kailan ka maniniwala? Kailan mo makikilala si Jesus? Kung yung dadanasin at mararanasan si Jesus. Yan ang imbitasyon sa atin. Kung gusto mong makilala si Jesus, danasin si Jesus. Maranasan si Jesus at maging saksi ni Jesus. Si Juan Bautista, pinangaral niya na si Jesus ang tagapagligtas, hindi dahil tinuro sa kanya, kundi dahil naranasan niya si Jesus. Nakita niya na siyang tagapagligtas. Kaya nga, pinatotohanan niya ang kanyang nakita at naranasan. Alam niyo po, aaminin ko na, bago ako lumipat dito sa ating parokya, merong isang nagsabi sa akin, no? Sabi, Father, alam mo, inaabangan ka na ng mga taga-Soledad, no? At tinatanong ka nila, no? Anong klase ka daw, pare? Nagbulong-bulungan na ba kayo tungkol sa akin? Ha? Meron daw. May nagtanong pa, hindi ko nasasabihin kung si kaninong pari siya nagtanong, no? Sabi, anong Father Jerry? Ayan, nasabi ko tuloy, no? Father Jerry, anong klaseng pari si Father Danichi? May nagtanong. No? Di ba ganon tayo? Gusto nyo kasi siguro akong kilalanin, mahigpit ba ako? Masungit ba ako? O mabait ba ako? No? Pero nung pagdating ko dito, nung minute ko ang mga lingkod ng ating simbahan, ang PPC, di ba ang sabi ko, no? Hindi ako nakinig o hindi ako nagtanong tungkol sa inyo. Kasi gusto ko kayong makilala. Hindi base sa aking maririnig, kundi base sa aking mararanasan sa inyo. Pwede kong tanungin si Father Douglas, Father, kamusta ba mga taga-Kamba? Pwede kong tanungin yon. Pwede kong tanungin, Father, kamusta ba ang PPC President? Mabait ba yon? Masunurin ba yon? Kamusta po ang mga lay minister? Masisipag ba yon? Pwede kong tanungin yun eh. Kaibigan ko si Father Douglas eh. Pero hindi ko ginawa. Kasi pwedeng sabihin ni Father Douglas, naku, matitigas ulo nun. Ano mangyayari sa akin? Tatanim sa isip ko, matitigas ang ulo nyo. Naku, tamad yung mga yon. Ano mangyayari sa akin? Iisipin ko, tamad na kayo. Hindi ko na kayo kinilala. Hindi ko na kayo binigyan ng pagkakataong makilala. Kasi naniwala na ako sa kung anong sinabi sa akin. Likas sa atin ganun, di ba? Pag kinikilala ang tao, nagtatanong tayo. Mabait ba yan? Naku, masungit yan. Oh. Ang taong naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Pero may makabago. Ang taong naniniwala sa sabi-sabi, ayun, tama si Ate Dang, chismosa. Oh. Pwedeng para sa iba, sa ibang parokya, sabi nila, mahigpit yan si Father. No, pero, baka naman sa inyo, hindi mahigpit. Disciplinarian lang. Nako, si Father masungit. Baka pwede sa inyo sabihin nyo, ay hindi, prangka si Father. No? Iba-iba yan ang karanasan eh. No? Kaya maganda, kung gusto mong kilalanin ng isang tao, huwag kang makinig sa sabi-sabi. Danasin mo. Maranasan mo. At dun mo makikilala ang tunay na tao. Itong imbitasyon sa atin, ngayong 3 araw ng bagong taon, ang imbitasyon, kilalanin si Jesus. Hindi base sa sinasabi ng pare, kundi sa kung paano mo mararanasan ang Diyos. Dahil kapag naranasan mo ang Diyos, mas makikilala mo siya ng lubos. Mga kapatid, sa pangalan, ang tao ay nakikilala. Samantala, sa karanasan, ang tao ay kinikilala. Kaya,
Huwag lang alamin ang pangalan, kilalanin gamit ang karanasan. Amen? Amen. Pagkatapos po ng ating banal na misa, ay diretso na po tayo sa ating banal na pagtatanod. No? Unang Biyernes ng taon. No? Hindi lang ng buwan, ng taon. Kaya sama-sama tayo na magtanod, manalangin, magnilay tungkol kay Jesus. Muli, kung gusto mong kilalanin ang isang tao, danasin, experience the person. No? So, hindi naman pala masungit si Father. No? Sobrang sungit pala. Hindi naman pala mahigpit. No? Napakahigpit pala. O at least, naranasan mo. Mali yung narinig mong masungit. Sobrang sungit. Mali yung naranasan mong so stricto. No? Sobrang stricto. O yan. O, diba? Mali yung dinig mo. Sobra pala. Ganon din sa Diyos. Para maranasan mo ang Diyos, lumapit ka. At mas makikilala mo ang Diyos ng totoo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.